Hello mga sir, so time check 3:31. Kumikip lang ako from morning duty. And yan, kagising ko lang. Nakikita niyo pa yung mata kong namamaga. So ngayon is kakaroon tayo ng tutorial on how to use the Dingdong app. First, once na na-activate na kayo or na-onboard na kayo as Dingdong Rider, so meron na kayong access sa Dingdong app. So buksan nyo lang yung Dingdong app. So yung upper interface, click nyo lang yung down, katabi ng offline. Ayan. So dyan nyo makikita yung acceptance rating nyo, cancellation rating, yung rating or yung feedback or reviews, yung total earnings nyo for today or yung daily earnings nyo, and then yung incentives. Yung incentives hindi pa siya nag-work, so hindi pa natin talaga makikita yung total na incentives daily. Pwede nyo siyang i-compute manually, so ililista nyo siya. So on the upper left corner, andito yung home, may profile button. Yan, makikita nyo yung details about your motorcycle. Next is referral program. Ito yung mga na-invite nyo para maging co-rider na sa Dingdong. Diyan nyo makikita if pending or successful. Magiging successful lang yung kanilang referral nyo once na-meet na nila yung 5 rides or na-activate na sila. Then nandito yung customer support. And then rider settings. Ito lang yung settings ko. You can edit your auto chat templates. Ayan. Pwede nyo pang dagdagan. Please don't cancel. And then yung arrived at drop-off message, hindi siya nag-work. Hindi pa siya na-implement. So hindi siya nagpa-pop out sa chat nyo with your passenger. Lang for the rider settings. Upper right, andito rin customer support chat. So meron tayong shortcut button. Sa lower button, makikita nyo yung history, completed, accepted, and then the canceled. So sa canceled, mga sirs, kahit yung passenger yung mag-cancel, may magre-reflect pa rin yung sa cancellation rate. So yun lang yung pangit sa Dingdong. So kahit hindi tayo nag-cancel or yung nag-request, tayo pa rin yung reflection. Next, incentives. Kikita nyo kung nakailang rides kayo within a week. Then yung history ng mga na-credit nyo. Yan. Next is yung wallet. Dito sa wallet makikita nyo yung cash in nyo. So for your information, merong free top-up si Dingdong. So once na ma-activate kayo, no worries na dun sa top-up. Meron na kayo agad pang book nyo or pang rides. Makikita yung cash in and then withdraw. Dito nyo rin makikita yung mga nag-reflect na incentives, yung mga promo ng passengers, then withdraw button. So isa lang yung mode of withdrawal ng Dingdong. So sadly hindi siya nag-work, more than a week na. So nag-apply ako noong June 28 na onboard agad ako or na-activate. Nag-end ang aking welcome incentives ng July 4. So na-validate ng management nila. Naging qualified ako dun sa 50 rides. Total 6,000 yung naging incentives. Kung makikita nyo, meron akong balance na 8,100 plus. So yan yung hindi ko pa na-withdraw. So merong problem pa si Dingdong, online withdrawal. Lahat ng riders hindi pa nakaka-withdraw. And then next is yung inbox. So messages, ito yung saan nyo makikita conversation nyo with your passenger or customer. Then notifications, info about your rides, kung ano yung mga incentives na binigay. So, parang ding history. Pag-usapan natin yung incentives. Sobrang generous din when it comes sa incentives. Buti nakahabol ako dahil nagkaroon tayo ng 6,000 na welcome incentives na kapag 50 rides ka, total within your first week, makukuha mo. Pag 40 naman, 4K yata. Pag 30, yung minimum, meron kayong 3,000 pesos. Sadly, nag-change sila ng incentives. Iwasan nyo lang yung Suki booking na tinatawag. So, yung Suki booking, according to Dingdong, halimbawa, nag-book ako sa'yo or sa inyo ngayon. So, within 48 hours,
pag nag-book ulit ako, napasok sa 48 hours, hindi siya makakount dun sa completed rides. So, mamamark siya as suki booking or fraud. Ingatan nyo lang yan. Hanggat hindi pa tapos yung 2 days, nag-start na mag-book yung friend nyo or kamag-anak, hindi siya makakount dun sa completed rides. So now let's try to find a passenger. Check natin from the up and down toggle. So makikita nyo yung go online button. So click nyo lang yan. Sa lakas ng dingdong, merong mga certain areas lang na malakas si dingdong. Or tinatawag nilang CBD or Central Business District. Ito yung BGC, Ayala, Makati, and then Ortigas Center sa Pasig. Since taga-Taguig naman ako, ang malakas dito, especially yung Central Signal Village, pinagsama North Signal, GHQ. Pag wala akong makitang booking, or wala akong mahanap na booking, or bookyaw, sabi ni Sir Chief Vlogs, bumabalik ko ng Taguig. So C5, so once na duman ako sa C5 yan, may nahanap akong book agad. And then ang kagandahan sa Taguig is within BGC rin yung bato. BGC, Ayala, yan. Hanap na tayo ng passengers. So bago yan, play muna natin yung helmet na regalo ni girlfriend. Para bumango. Mga ulan guys. Sana wag ulan. Sana makaisa muna tayo para sa sample natin ng how to use Dingdong app. Sa mga aspiring Dingdong riders or sa mga gusto mag-apply. So lalagay ko yung steps sa description paano tayo ma-activate. Tara, hanap na tayo ng booking. So nasa Arca South ako ngayon mga sirs, pero mukhang uulan. Sana wag umulan. Kaya muna tayo ng langit na makapaghanap ng isang passenger para sa sample natin. So, hindi pa na-improve ng Dingdong yung app nila doon sa real-time location. So, kung mapapansin nyo, gumagalaw na ako or nagbibiyahe na tayo, gumagapang. Pero sa app, steady lang siya. So, ang gagawin nyo lang para ma-update yung location nyo dito sa application, click nyo lang yung mga button dyan, yung history, yung incentives, notification, or wallet, incentive. Balik kayo sa home. Yan. So, hindi naman nakaka-affect yung icon nyo dito sa application. Makakuha pa rin kayo ng booking once na gumapon. Sana ma-update ng technical team ng Dingdong yung application. Sobrang dali lang gamitin ng Dingdong app. So wala na kayo masyadong click. Pero medyo complicated yung system nila when it comes to pick up and drop application. So bakit? Dahil yung pin location sa pick up, so kailangan may slide nyo or ma-press slide nyo yung pick up button within the 500 meters radius. Yeah. Pag hindi nyo na slide, press yung button. Pag lumabas na kayo sa 500 meters, wala na. Babalik kayo din sa in 500 radius or 500 meter radius. So abala yon para sa customer and then sa oras mo as rider. Dahil sa rider mahalaga lahat ng oras natin, segundo, minuto. Di ba nga pag naghihintay tayo ng matagal, gusto nyo agad i-cancel. Ganun. So same din sa drop application, hindi nyo may slide or hindi magiging successful drop off nyo pag wala kayo dun sa 500 meter radius ng drop-off location. Yun lang, may fit lang si Dingdong sa pick up and drop. And maganda naman yun para maiwasan yung mga di kaya-ayang activities. Ito na yung pang 7 days kong biyahe sa Dingdong. Usually, bumabiyahe lang ako ng Monday to Friday, 5 a.m. to 10 a.m. Then lunch break,
idlip, power charging, then balik ako ng 4 p.m. to 10 p.m. So far, mababait lahat ng mga customers na naisakay ko. Walang problema, hindi suplado, hindi maldita, hindi nagpapahintay. Dahil wala tayong makitang sample booking, pumunta na lang ako sa Dingdong office para mag-manual cash out. Okay mga sirs, dito na tayo sa San Miguel Avenue kung saan located ang main office ni Dingdong sa Pasig City. Tapos nating mag-park, may nakasabay tayong co-rider na papunta sa Dingdong office. Siya rin daw ay magpa-manual cash out dahil kailangan niya na ng pera. Dali-dali kaming umakyat patungong 17th floor. May nakasalubong pa nga mga co-riders galing sa office. Doon nyo lang yung down, then go online. Yan. So hintayin lang natin makapasok. May pumasok na booking. Sana may pumasok agad. Ayan. Mga sir, so may pumasok ng Kapitolyo Pasig to Pedro Hill, Manila. Okay, so pick upin na natin. Okay, so kina-cancel. Our second cancel for today. Pero meron namang bag. So, Kapitolyo to Quezon City. So, ang fare niya is 140. So, pick-upin na natin. Sana hindi cancel. So, may problema ng mga Dingdong ride. Right? Andy? Dapat ma'am, shower ka po. Yung bag mo ma'am? Oo, kasya naman. Sige. Check mo. Quezon City, ma'am, na. Okay, try mo ako. Ito pa. Kung okay lang isama kita sa mini vlog. Yun, thank you. Yes. Pero first day ko pa lang. Yes, ma'am. Opo. Thank you, ma'am. Try ko lang. Nakakatuwang maisakay ang mga ganitong pasahero na gaya ni Ma'am. Lalo't ma-appreciate buhay mo bilang isang rider at ibigyan ka pa ng God bless. At ang pinakamasarap na part sa pagiging rider ay ang food trip. So, yun guys. Ito na natapos ang ating first day and last day. Dito ako ngayon sa Manalili. Dadaan muna ako sa bahay bago umuwi. So, naka-8 bookings tayo. 7 sa morning, isa sa afternoon. So, umuwi na ako dahil may lakad. Umuwi na ako dahil parang uulan. At may lakad si fiancé. So,
siguro ang total earning natin is 900. Kung tinodo ko yan ng afternoon 6. Malinis na yung 1, 2 or 1. So, salamat sa panonood. So, if nagustuhan nyo ito, kindly like, share na lang. So, yun lamang.